20. Maigsi lang ang termino nun. 4 na taon, parang sa Amerika. Mga kaibigan. Pero 2 beses kang maaring makatakbo. Di ba? Matatapos na yung termino, gusto niyang manatili sa pwesto, pero wala siyang paraan dahil ipinagbabawal yun ng batas, ng saligang batas natin. So, ano ang paraan para maiwasan yung ano tawag mo rito, prohibition sa saligang batas? Gumawa ka ng paraan. Ano yun? Exercise mo yung martial law, yung iyong kapangyarihan na makapagdeklara ng martial law. Paano mo namang idideklara ang martial law kung hindi ito naaayon sa mga tuntunin o requirements na kinakailangan ng batas o nasasaad sa batas para mo maideklara ang martial law? Kailangan merong hindi pwedeng pag sinabi mong deklara ko martial law, pwede na. Hindi pwede. Ano gagawin mo? Kailangan umimbento ka. Gumawa ka ng pelikula mo, na kunyari ay nagkakagulo sa bansa, at yung pagkakagulo ay yun nakasaad sa requirement, sa mga requirements na sinasabi ng batas para ka makapagdeklara ng martial law. Di kunyariin mo, di ba? Isipin mo, sino mga nadamay dyan? Mga namatay, mga nawala ng hanap buhay. Kaya yun si Lucio de Gala, nagalit kay Marcos yun Hindi lang si Lucio de Gala, kundi marami. Dahil noon, natatandaan ko, mga Marcos nga Tatay ko nga, Marcos, before martial law pa, Marcos na yun Ano na pala nila? Nung ideklara ang martial law, wala silang hanap buhay lahat. Nasa radyo sila. Mga kaibigan, sinara mga radyo. Ngayon, yung pong, sino ba ang may kagagawan kung merong mga kaguluhan halimbawa, ang daming siga nun ang dami. Mga grupo-grupo, mga nagpapagulo sa lipunan. Sino gumagawa? Ang gumagawa ho nun, mga maimpluwensyang tao. Kaya kasama yan, sina Butch Bellica na yan. Nagpapagulo sa lipunan, mga siga-siga. Kasi ang siga nung araw, yung mga may pera. Hindi ka naman pwede maging siga nang wala kang pera mga kaibigan. Sigan tundo ka lang, di ba? Pero, yung talagang siga nung araw, yan, sina Singson, yan, mga krisologo. Puro kaalyado ni Marcos yan Ang nagpagulo ng lipunan mga kaalyado rin ni Marcos Kaya para maging makatotohanan yung martial law, ang ginawa ni Marcos, kunyari, pati mga kaalyado niya ay kinulong niya. Pero sandali lang, pinalaya rin mga kababayan niya, katulad niyang sina Bingbong Crisologo na yan, di ba? Sinunog yung bayan dun sa Ilocos, mga kaibigan. Pero, mga nakalaya rin niya mga yan. Iba namang kaso yan. Yung sina Chavit Singson, yan, nakalaya ka agad yan. Yung mga krisologo nagtagal dahil kriminal ang kaso nun Yan sina Butch Bellica, mga kaibigan. Sino ba naman ang hindi mo ikukulong kung sinunog niyan isang bayan sa Ilocos, mga kaibigan. Sa madalit sabi, yan mga sinasabi nating pamamaraan, nagpapagulo, gumagawa sila nagke-create ng senaryo para magmukhang magulo. Pero manageable Gagamitin mo lang ang iyong kapangyarihan, hindi katulad sa Amerika, sa ibang bansa. Sa Italy, di ba, kamakailan nag-resign yung presidente nila ron?
Bakit nag-resign? Yung presidente na nag-resign, kakaupo lang nun. Dahil yung pinalitan niya, nag-resign din yun. Siya nag-resign din itong huli. Bakit siya nag-resign? Isipin mo ang dahilan lang kung ba't siya nag-resign ay nabigo siya sa kanyang adhikain na mapagkaisa ang mga politiko na iba't ibang partido, magkakalabang partido. Nabigo siyang magawa yung ma-unite, mga kaibigan. Kaya, nung hindi niya magawa for a short period, ilang buwan lang, nag-resign na siya. Sayang lang ang pagod mo kung ayaw makipagkaisa nitong mga ito. Di ba? Nag-resign siya. Dito mga kaibigan, gagawin ba ng isang politiko ngayon yan? Hindi. Bakit? Kasi iba ang talagang intensyon nila Ang motibo nila. Kaya sila kumakandidato ay hindi para isulong ang pag-unlad ng bansa nila at ng mamamayan nila. Hindi katulad sa ibang bansa, hindi yun ang primary objective nila. O pangunahin nilang simulain, kaya sila kumukuha ng pwesto, mga kaibigan. Hindi nila pangunahing balak na magnakaw, magpayaman. Kung hindi, ang kanilang objective pa rin, makikita mo, paramount, pinakamataas, pangunahin, yung pong interes ng kanilang bansa at ng kanilang mamamayan.